Hi mga kalutong tinapay, and for today's video, another pang benta at pang negosyo recipe na naman ang gagawin natin. So wag na natin patagalin yan at simulan na natin. Kailangan muna nating lutuin yung palaman para mamaya kapag ipinalaman na natin siya ay malamig na to. Magigisa tayo ng isang medium size na onion at 6 cloves ng garlic. Pagkatapos nating igisa yan, maglalagay tayo dito ng 300 grams ng ground pork. Mas maganda kung yung ground pork nyo ay wala ng balat para hindi nakakasira ng texture. Maglalagay din ako dito ng 300 grams ng diced potato. Kung namamahalan kayo, kung in season na mahal ang patatas, pwede rin kayong gumamit ng kamote. Pagkatapos niyan, papakuluan lang natin to hanggang sa maluto yung mga patatas natin. Maglalagay ako dito ng 2 cups ng water and then papabayaan lang natin siyang mag-simmer. Kapag medyo malambot na yung patatas natin, maglalagay na ako dito ng 1/4 cup ng soy sauce. Hindi mawawala syempre yung paminta. 3 tablespoon ng sugar. Pwede nyo naman bawasan yon, pero masarap kasi kapag medyo manamis-namis yung palaman natin. Naglagay din ako dito ng sesame oil para meron siyang toasted na flavor. Pagkatapos noon, magagawa tayo ng slurry. 3 tablespoon ng cornstarch na tinunaw sa 3 tablespoon ng tubig. Ito yung gagawin nating pampalapot para kapit na kapit yung sauce dun sa ating karne at hindi siya basta-basta madadry kapag ipinalaman na natin. Lulutuin pa natin to for 3 minutes more para lutong-luto yung cornstarch at hindi siya basta-basta masisira. After nyan, itatransfer natin to sa bowl at papabayaan natin siyang lumamig. So, dito na tayo sa paggawa ng dough. Huwag kayong mag-alala, madali lang to. Dito sa isang bowl, maglalagay tayo ng 300 ml ng tubig, 1 and 1/4 cup yon, more or less. Pagkatapos nun, lalagyan natin to ng 2 teaspoon ng yeast para siya ay mag-bloom. Naglagay din ako dito ng kaunting-kaunti lang ng sugar mula do sa 1/2 cup natin para makatulong mag-feed yung yeast. Kapag nag-bubble siya, pwede na natin yung gamitin. Ililive lang natin to for 5 to 10 minutes. Kapag hindi, bumili na kayo ng panibagong batch ng yeast at hindi nyo na yung pwedeng gamitin. Kapag nag-bubbles na yung inyong yeast, lalagay na natin dito yung 1/2 cup ng sugar at 1 teaspoon ng salt. Pagkahalo natin ng kaunti, lalagay na natin yung 500 grams o 3 and 1/3 cup ng all-purpose flour. Pwede rin kayong gumamit dito ng bread flour. Hahaluin lang natin yan hanggang ma-hydrate lahat ng flour at wala nang natitirang dry. Kapag katapos nun, mag-a-apply tayo dito ng Otolis method kasi para hindi na tayo mahirapang magmasa. Bali, ipapabayaan lang natin to for 20 minutes, tatakpan natin siya para hindi ma-dry. Tapos, pagbalik natin, medyo stretchy na kaagad yung dough natin kasi nilive natin siya at nag-work na ng kanya yung gluten. After 20 minutes, saka lang natin ilalagay yung ating fats. 1/3 cup ng butter, pwede rin kayong gumamit dito ng butter compound, refrigerated margarine, pwede rin ng shortening. Mamasahin lang natin yan hanggang sa ma-absorb na ng dough yung ating fats. Kung gagamit kayo ng stand mixer, dough maker, pwedeng hindi nyo na i-apply dito yung Otolis method. Pwedeng dire-diretso nyo na itong gawin. Kapag na-absorb na ng dough yung fats, bali magmamasa na tayo, gagamit lang ako ng kaunting-kaunting flour pang dust dito, and then mamasahin natin to for 7 to 8 minutes. Kapag nakikita nyong medyo smooth na yung dough, okay na yon. Ilalagay ko ulit to dun sa bowl at papaalsahin natin to for 40 to 50 minutes. Kapag halos ma-fill na nung dough yung buong bowl, ipapunch daw natin ulit yan. Tapos, i-divide na natin to into 30 to 35 grams. Good size lang to, medyo maliliit lang para mas mabilis natin siyang mabenta. Katulad ng empanada, madaling-madali lang din naman tong gawin and madaling-madali lang din tong ibenta. So, pwede nyo tong i-partner kung syempre marami na nagtitinda ngayon ng empanada. Nakikita ko sa group, thank you. And sana mas lumago pa yung negosyo nyo. So, kapag na-divide na natin yung mga yan, bibilugin natin yung mga dough natin para mas madaling natin siyang mapalamanan mamaya kasi bilog na siya. Tapos, ipa-flatten natin yan and dire-diretso na tayong magpapalaman ng ating filling. This time, siguraduhin yung malamig yung filling nyo para hindi makasira dun sa pagpapaalsa natin. Kapag medyo mainit ka agad yung filling, tas nilagay nyo dun sa dough, medyo kailangan yung timingan yung pagpiprito. Kasi syempre, mas mabilis siyang aalsa. Itong recipe natin ay makakagawa ng 40 to 41 pieces. Pagka binibenta ko to ng nasa 15, pwede nyo ibenta pa to ng nasa 20 pesos. Ipa-fry natin to, pero pwede nyo rin tong i-bake sa 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Pagkatapos nating ma-fill lahat yan, papaalsahin natin to for 20 minutes lang kasi ipiprito nga natin. Kapag i-bake nyo to, mas mahaba pa yung pagpapaalsa nyo, nasa 30 to 40 minutes. Kasi kapag pinirito natin to, wag natin siyang papaalsahin masyado kasi
pinaalsa natin 'to masyado, once na hinawakan na natin 'to papunta dun sa mantika, mas malaki yung chances niya na mag-collapse o pumutok yung mga air bubbles dun sa ating dough at lumiit. Yung natitirang proofing time nun ay mangyayari kapagka na-heat na nung dough niyo yung mantika, dire-diretso na yung laki. So, para dito, para maging crispy siya, ang ginawa ko, kinoat ko 'to ng Japanese breadcrumbs. Para kumapit yung breadcrumbs, inilulubog ko muna 'to sa tubig, tsaka natin siya iko-coat. Kung gusto nyong sesame seeds ang ipang-coat, pwede nyo rin gawin 'tong process na 'to, same-same lang. So kapagka nai-rest na natin 'to for 20 minutes, dire-diretso na natin siyang ipa-fry ng deep fry sa maraming mantika talaga. So ipa-fry natin lang siya hanggang maging golden brown sa medium heat lang. Best serve 'tong itinda, best serve 'tong kainin kapagka mainit at bagong luto o bagong bake. Kapagka ibe-bake nyo pala 'to, mas maganda kung merong itlog yung pagtutubigan nyo ng tubig para maging brownish o maging golden din yung kulay niya. Tatagal 'to ng nasa 2 to 3 days, 3 days na yung maximum kasi puwedeng masira yung palaman nun, siyempre hindi man masira yung tinapay, baka yung palaman naman, so i-check nyo din. So yun, sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today mga kalutong tinapay, magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay, bye-bye!